Hey bata. Bata, nasaan ang mga magulang mo? Magandang ate, kulang ako sa pera sa bahay. Pumunta ako para kumuha ng allowance. I see bank. Itong card. Mukhang hindi ito sa aming bangko. Nandito ka para tulungan ng iyong mga magulang. Na kumuha ng pera, di ba? Sobrang dami ng tao sa pila ngayon. Dadalhin kita diretso. Sa counter, okay lang. Salamat, ate. Kapag kumuha ng pera, siguraduhin itago ito ng maayos. Huwag na huwag itong mawala. Sobrang dami ng pera. Kailangan niyo nang mag-ayos ng armored car. Talaga namang cute ka. Tara na. Bukas na. 1-0. 309. 5. 7. 2 trilyon. Bata, itong pera. Saan mo nakuha ang pera na ito? Pakisuyo, tulungan mo akong kunin ang pera. Ihayag mo na. Itong halagang napakataas. Kahit ang lahat ng mayayaman sa Longbo. Pagsasama-samahin, hindi pa rin sapat. Kulang pa rin. Anong nangyayari? Anong nangyari? Siguro nga, may nambo-bomba ng bangko. Tumakbo na. Manager. Dalhin mo na ang pera sa akin. Anong nangyayari? Sino ang tumawag ng pulis? Sino ang mga magnanakaw? Hindi ba't gusto mo ng tao? Nagtawag ng maling alarma. Hindi, siya. May 20 trilyon siya. Nasa kanyang account. Gaano karami? 2 trilyon. Anong sinasabi mo? Siya lang. May 2 trilyon bang deposito? Manager, sa kanyang card. Talagang may 2 trilyon. Alam mo bang 2 trilyon? Ano ang konsepto nito? Ipinaliwanag. Ang pandaigdigang bangko, maaaring magkasira-sira. Kahit ang Wall Street ay babagsak, magkakaroon ng pandaigdigang krisis sa pananalapi. Huwag kang maniwala, tingnan mo mismo. 100,000. Pwede mo bang ilabas ang pera? Pakiusap, ito ba ay ang pinakamataas na emperador na card? Sabi nila, isa lang ang umiiral sa buong mundo. Maaari nitong iimbak ang lahat ng pera. Sa mundo sa card. Bata, saan mo nakuha ang card na ito? Saan mo ito nakuha? Ito ay akin. Imposible. Isang bata, paano magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Naglalaro ka lang. Alam niyo ba kung gaano karaming pulis ang nasasayang? Dinggin niyo lahat, lahat ng tao, pakinggan. Maaaring nagdulot ito ng global financial earthquake 17 taon na ang nakalipas. Ang misteryosong mayaman na nagpasikat, agad na magpapalabas ng lahat ng lakas. Patungo sa dayuhang bangko ng yelo sa dagat. Di ba ito yun? Agad na ilunsad ang lahat ng lakas. Pumunta sa dayuhang bangko ng yelo sa dagat. Makipag-ugnayan. Kapitan, talaga bang ang batang ito ang pinakamayaman? Paano mangyayari iyon? Ang krisis sa pananalapi na iyon ay nangyari 15 taon na ang nakalipas. Gaano ba katanda ang batang ito? Ano siya? Sa katunayan, sa nakaraang buhay, ako ay nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Kayamanan, koneksyon, labis sa yaman at kasiyahan. Makamit ang trono sa mundo. Ako lang ang panalo. Ginoo Bao. Ibigay mo na ang pera sa akin. Naghihintay si mama na makauwi ako. Kuya, bakit kayo nandito? Kapatid na babae. Ito si Cheng Shen. Matagal na tayong hindi nagkakaalam. Itong bahay mo, hindi ba dapat ibalik na sa amin? Kuya, anong ibig mong sabihin yan? Ito ang bahay ng Lee. Kung ayaw mong magbayad ng renta, umalis ka na. Hipag, si Xiao Bao ay anak namin ni Ching Zuan. Kasama rin siya sa pamilya Lee. Yung asawa mo nasa labas. May utang na napakarami. Sino ang nagsira sa amin? Alam mo ba, para mabayaran niya ang utang. Ako at si Xiao Bao ay hindi nakaranas ng isang masayang araw. Kayo ay mga Chingshen, kapatid na lalaki at kapatid na babae. Nakatulong ba kayo kahit kaunti? Ngayon, kukunin niyo ang bahay. Para talagang patayin kami ng anak ko. Hindi ka ba marunong makipag-usap? Nakasulat ba ang pangalan mo sa titulo ng bahay? Ito ay talagang ari-arian ng pamilya Lee. Ito ang bahay namin ni Xiao Bao. Kami, hindi lilipat. Ikaw, may ulat kami ng isang bank robbery na nangyari sa Foreign Investment IC Bank. Tingnan mo, bilis, tingnan mo. Anong nangyayari? Sino ang tumawag ng pulis? Nasaan ang mga magdaper? Bakit parang kilala ko ang batang ito? Ito na ba ang anak niya? Panahon ng klase ito, bakit hindi siya nasa paaralan? Pumunta sa bangko, para maging magnanakaw. Dahil sa aming pagsisikap, sa wakas ay nakuha namin ang mga eksena sa unang lugar. Ibigay mo na sa akin ang pera, kapatid. Ito ang ipinagmamalaki mo. Mabuting anak, may nangyaring masama kay Xiao Bao. Xiao Bao. Ang dragon ay nagbubunga ng dragon. Ang ibon ay nagbubunga ng ibon. Ang anak ng daga ay marunong maghukay, kagaya ng kanyang ama. Terra, pumunta na tayo sa palabas. Ayos.
Ay naku, tingin ko itong batang ito. Mukhang masama ang sitwasyon. Tila inatake tayo ng mga holdapper. Na-hold up tayo. Si Xiaobao. Si Xiaobao. Kwartel. Nandito kami ngayon. Nasa loob ng bangko. Maliban sa isang batang lalaki. Walang nakitang kahina-hinalang tao. Lahat ng ito ay pagkakamali. Kasalanan ito ng aming mga ahente. Nagkamali lang kami. Sinuri ko ang card na ito. Mayroon lang naiwang balanse na 20,000. Bukas pa ang negosyo. Nagkamali ang sales clerk. Bukas pa ang negosyo. Ayos lang. Walang problema. Mag-relax muna. Sandali lang. Kayo, sumama kayo sa akin pauwi. Mag-record ng salaysay. Sige, Terra. Nagsipag-uwian na ang lahat. Lahat ng bintana ngayon ay pansamantalang sarado. Pasensya na talaga. Sino ba ang nag-ulat sa pulis? Hindi. Manager. Siya. Talagang may 2 trilyon siya. Hindi ako nagkakamali. Tinanggal ka na. Wala kaming kailangan dito na mga nagmamagaling. Ako. Terra. Bata. Itong card. Nakuha mo ito, di ba? Ito ang card ko. Sap. Aking anak. Huwag mong hadlangan ng aming trabaho. Magsimula ka na. Hindi mo ba naiintindihan ang tao? Magsimula ka na. Ay naku, asawa ko, tumakas dahil sa utang. Anak ko, nag-cutting class at nagnakaw ng bangko. Talagang masama ang pamilyang ito. Kailangan kong kunan ito, para ipakita sa buong nayon. Ay, matagal na walang nangyayari. Baka talagang kanidnap ng mga bandido ang batang ito. Sana may mangyaring masama sa kanilang pamilya. Ito ang bahay natin. Hehe, asawa, sabi nga, ikaw talaga ang pinakamagaling magplano. Hihihi. Oy, batang pasaway. Naisipan mong takutin ako. Alam mo ba kung sino ako? Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo. Ang puso ng tao ay hindi kailanman nasisiyahan. Ikaw, bangko ng IC. Aking anak. Ito ang boses ng aking ina. Nanay, Xiaobao. Dumating na ang nanay ni Xiaobao. Xiaobao. Pakiusap, pumasok na ako. Xiaobao. Lahat ng galaw ng pondo ng mga bangko sa buong mundo. Galaw ng pondo, ng grupo ng Jubao. Maingat na binabantayan. Inaasahan natin. Ang matagal na nating hinihintay, na pagbabago sa pananalapi ay sa wakas nangyari. Ang Pangulong Bao na nawala sa loob ng 10 taon, siyang tiyak na babalik. Sa wakas, may balita na mula kay Baozong. Lahat, makinig. Oo, may problema sa mga account ng IC Bank. 2 trilyong abnormal na account. Agad na sumama sa akin. Malugod na salubungin ang pagbabalik ni Baozong. Oo. Minsan mo akong iniligtas sa peligro. Binigyan mo ako ng buong kaalaman upang maabot ko ang narating ko ngayon. Sa mga nakaraang taon, ginugol namin ng milyong-milyong halaga para sa buong mundo. Naghahanap kami ng gusto. Ngayon, sa wakas ay may magandang balita. Kontrolado mo ang pandaigdigang pananalapi. Ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Mapagbigay sa sangkatauhan. Iligtas ang lahat ng tao sa kapahamakan. Ngayon, ikaw ay nawala ng 10 taon. Ngunit ang mundong ito ay hindi nakakalimot sa iyong mga nagawa. Hindi ko nabanggit. Palagi kong pinaniniwalaan na ikaw ay babalik. Ngayon ay personal kong sasalubungin. Basta't ikaw ay bumalik, tiyak na muling yayanig sa buong mundo. Kung saan ako pupunta. Anong sinasabi mo? Agad pumunta sa Foreign Capital IC Bank. Pangulo, naghihintay pa ang partner natin. Dali, bilis. Oo. Xiaobao, pakiusap, ipasok niyo ako, pakiusap na, kapatid. Magtipid ka na lang ng lakas. Malapit nang magsara ang bangko. Napakabata ng batang ito. Na-hold up na ng mga bandido. Malaki ang posibilidad. Mukhang masama na ang sitwasyon. Nagsasalita ka ng kalokohan. Nandyan pa ang anak ko. Buhay pa siya. Ginagawa ko ito para sa iyo, Xiaobao. Nanay. Pasensya na. Kasalanan ng mama. Nakarating na ako. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Nanay, siya ang nangbuli sa akin. Ay. Ikaw ang... Ano ang ginawa mo sa anak ko? Ano ang ginawa mo? Ay, kinuha niya ang laruan para makakuha ng pera. Hindi kami nag-report sa pulis. Okay na nahuli siya. Nagsinungaling siya. Ninakaw niya ang card ko. Nililimitahan pa ninyo ang aking kalayaan. Ganito na ba kalaki ang tao? Pati ba naman ang mga bata ay hindi ninyo pinapatawad? Ibalik mo na ang card. Ibalik mo na. Ay. Oy. Ngayon, kahit ang mahirap, ay matapang na rin. Oo nga, boss. Pagdating sa usapin ng usury,
Hindi nila ito tinatrato ng ganito. Bukhang, ito na nga ang akin. Mga kamag-anak na may mapanirang mata, mahihirap na tao, pautang na may mataas na interes. Ayos ka, batang habog. Sinasabi ko na, itong bank card. Hindi sa'yo, di ba? May tao. Hulihin niyo sila para sa akin. Hello. Gaano pa katagal bago makarating? Sa Foreign Capital IC Bank. Hindi mahanap si Baozong. Kukunin ko kayo. Baozong, kailangan mong maghintay para sa akin. Bakit mo ako hinuhuli? Hindi ko naman sila kilala. Naisip niyo na ba ng mabuti? Kung gagawin niyo ang kahit anong masama sa nanay ko, hindi niyo kayang harapin ang mga magiging resulta. Ha ha ha. Ayos lang, tinatakot mo ako. Nabangga ko siya. Ikaw, batang maliit, anong magagawa mo sa akin? Ang batang bahay niyo nagsisinungaling. Nagnanakaw, gusto mang-hold up. Alam mo ba ang tungkol dito? Sariling anak mo. Hindi mo maayos na napapalaki. Tapos naglakas loob pang magulo. Yung card na yan ay akin. Magsasalita ka pa. Yung card na to may 20 trilyon. Lahat yan ay iyo. 20 trilyon. Tingnan mo kayong mag-ina. Ang ganyan kayong kahirapan. 2,000 piso na ipon. Siguradong wala pa yan. Xiaobao, totoo bang may nagawa kang mali? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Kahit na tayo'y mahirap, ngunit hindi tayo pwedeng magsinungaling. Hindi tayo nagnanakaw o nang-aagaw ng mga bagay ng iba. Hindi natin pwedeng kunin. Sobrang dumi. Malinis na, little treasure, kailangan mong tandaan. Maaaring mahirapan ang tao sa pera, pero hindi pwedeng mawalan ng loob at pangarap. Nangako ako sa nanay ko, na magiging isang tao, na makakatulong sa lipunan. Mag-aaral ng mabuti, ha? Oo, hawakan ang pangako. Nagdaan. Ang bait-bait naman. Mama, hindi ako nagsinungaling. Maniwala ka sa akin. Ay naku. 小心看啊，明天的太阳。我儿子不会撒谎，这里面一定是有什么误会。 Mga taong hindi mo pwedeng sir-on. Mag-ingat kang baka di mo makita. Ang araw bukas. Kuya, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Siguradong mayroong maling pagkaintindi dito. Kaya hulihin siya. May utang na napakalaki. Tapos, manggahas pang pumunta sa bangko para kumuha ng pera. Hulihin siya. Tao na. Hulihin niyo sila para sa akin. Asawa. Tumakbo ka na. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Walang sino man ang pwedeng mangbuli sa nanay ko. 我来了。 Nandito na tayo, sa foreign bank na IC. Nakatatanda, andito na ako. Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakita na sarado na ang bangko? Sino ka? Ikaw ang chairman ng Lu Group. Mukhang hindi ka naman bulag. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Pasensya na sa hindi magandang pagtrato. Talaga namang sa tuwing may ginagawa ako, magdudulot ito ng gulat sa buong ICCT, at maging sa buong mundo. Nandito na ang unang tao. Ngayon, maraming kliyente, ang kumukuha ng pera sa bangko. Talagang hindi mo naiintindihan. O nagkukunwari ka lang. Hindi ba ang hinahanap niya ay itong batang ito? Narinig ko nandito siya, sa banyagang IC Bank. Senior. Senior, lumabas ka na. Ako ang hinahanap mo. Ikaw, ibigay mo na yan. Nauna na akong nagbigay babala sa'yo. Ang magiging resulta ng pag-istorbo sa akin. Hindi mo kayang kayanin. Sabi mo na, ano ang pakay mo dito? Gusto kong makipagkita sa taong iyon. Kailangan lang niya ng isang ideya, para pasiklabin ang ekonomiya ng mundo, ng isang bagyo ng dugo at gyera. Siya ay isang mito, at isang alamat, kahit na hindi ko pa nakikita. Dahil sa card na ito ako nandito. Ayos lang, ikaw maliit na bata, magtangkang humingi sa akin. Halos napahamak ako dahil sa'yo, mahal na bata, oy mga boss. Maaari kong patunayan, ang batang ito ay talagang walang pera. Hindi lang iyon, may utang pa siya sa mga nagpapautang ng mataas na interes. Ikaw, tawagin ang tao, ihagis mo ang batang ito palabas. Huwag hayaan siyang madungisan ang reputasyon ng ating nakatatandang kasama. Sino ang may lakas ng loob na hindi igalang ang mga demigod ng pinansya? Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng magandang leksyon. Hindi mo siya dapat palampasin. Oo, ang batang ito ay talagang salot ng lipunan. Mga matatanda, alam naming mali kami. Pasensya na. HMM. Ganito ba ang iyong paghingi ng tawad? Ganyan ba? Sasambahin kita. Pakiusap. Patawarin mo kami. Nanay, walang makakaya rito. Ang pagtitilapon mo sa mundong ito, walang makakaya. Kabilang na ako. At ikaw, na may tagahanga tulad mo, tunay na ikinalulungkot ko sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Kahit malapit ka nang mamatay, matigas ka pa rin. Bata, huwag ka nang magsalita, buwisit na bata. Ngayon,
Sinasabi ko sa'yo, agad mong kunin ang Emperor card. Ibigay mo na. Kung hindi, ipapagawa ko sa mga tao ko. Ang kailangan, Xiao Bao. Saan galing talaga ang card na ito? Hu Qingzu. Sa wakas, natatakot ka na. Wala na ang batang ito. Kaya ang bahay ay akin na. Tinta, parang malalaglag na ang mga butil ng abotes mo. Sa mukha ko na. Walang galang ka. Tumahimik ka. Bangko ng yelo. Ikaw ang aking D. Tungkol dito, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Sobrang bobo. Naghanda na ako ng 8 regalo. Bawat isa ay mula sa mundong ito. Pinakamahalagang yaman. Siguradong magugustuhan ng mga taong importante. Hoy, batang hamog, tinatokso mo ako. Sa palagay ko, hindi ka karapat-dapat makipagkita sa kanya. Xiao Bao. May tao. Linisin ninyo ang mag-ina na ito, para sa akin. Ate sa asawa, anong ginagawa mo? Hinawakan ko siya. Kayo, dali, huliin ninyo siya. Magkakaroon kayo ng pagsisisi. Huwag ninyong gagalawin ang lahat. Tumigil kayo lahat. Sino kayo? Paggalang sa Panginoon. Ipakita si Bao. Ipakita si Bao. Ipakita si Bao. Siya ba ito? Ang pangulo ng Jubao Group, Ginoong Qin Mengwei, Jubao Group, ay simbolo ng malaking kapangyarihan sa Daksha, ng mga mayayaman at makapangyarihan. Itong tingin. Ikaw ba ay nakatingin sa batang ito? Ano bang iniisip mo, Ginoong Qin? Kakatapos lang naming magsaliksik, walang nahanap na anumang bakas. Imposible. Ipagpatuloy mo ang paghahanap, hanggang sa makahanap tayo. Oo. Yung card na yun, ba ay kay Boss Bao? Boss Bao, nasaan ka na ba talaga? Ginoong Qin, matagal na kitang gustong makilala. Oy, maling akala, ako si Xiaolo ng Lu family. Ang reputasyon ni Bao Zhang, maaari bang itanong, yung mga ginawa niya, totoo ba lahat iyon? Siyempre, si Boss ay namumuno sa buong mundo, ng 36 na industriya, kabilang ang pananalapi, ari-arian, kalusugan, transportasyon, at iba pang industriya. Basta isang salita niya, makakakuha siya ng isang lungsod. Siya ang pandaigdigang pinensya, tagapanguna, ay ang may pinakamalaking yaman sa buong mundo. Hindi nakapagtataka, na may nangyayari. Kaya, nagiging sanhi ito, ng pagkabigla sa buong mundo. Lahat ng tao lumabas, lahat sumali sa laban. May pinakamalaking ari-arian sa buong mundo. Gaano kaya siya kayaman? Ang swerte, yung Supreme Emperor card, na aga ng maliit na demonyo, nasa kamay niya na ngayon. Ginoo Qin, ako ay mula sa Banyagang IC Bank, manager. Alam ko ang nangyari kanina. Ito ang batang ito, nagpanggap siya bilang si Bao. Ito ang batang ito, nagpanggap. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling. Tama iyon, maaari kong patunayan, sinasabi niya. Gina, Qin, kanina, itong batang ito, ang may hawak ng Emperor card. Pinagtawanan tayo ng gusto. Isang tanging larawan sa buong mundo, karta ng pinakamataas na emperador, nasa kamay lamang ni Bao. Kahit ang pinakamagaling na ahente sa mundo ay hindi makalapit, paano ito maaaring makuha ng isang bata? Walang mali sa sinabi nila, ako ang taong hinahanap mo. Ikaw. Oo, magandang babae. Ang batang ito ang tapang talaga, at nananakit pa sa akin. Inaasar mo si Miss Qin. Bata, matatapos ka na. HMPH. Kapag narinig ang putok ng baril, ang ari-arian ng pamilya mo ay akin na. HMPH. Paano mo nalaman ang pangalang ito? Sumama ka sa akin. Mula ngayon, tatawagin kang Xiaomeng. Hindi ka na muling magdurusa.
Boss Bao. Simula nang nawala ka. Walang nakapagsabi ng ganito sa matagal na panahon. Tawagin mo akong Xiaomeng. Magsalita ka na. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ako ang taong hinahanap mo. Bata. Alam mo ba? Ang kapalit ng pagpapanggap bilang Baozong. Gaano kalala ito? Gusto mo ba akong arestuhin? Uminom ka na ba? May gumagamit ng pangalan mo, sa ibang bansa, nang aabala, hindi mo ba pinapansin? Sige, sabihin mo, paano kita mapapamahalaan? Dapat silang lahat ay mahuli. Tulad nito. Mahuhuli ba sila? Ano ang relasyon niya kay Baozong? Paano niya alam ang tungkol dito? Ikaw, batang ito. Si Baozong ang nagpadala sa'yo. Bakit namumula si Ginang? Jin, hindi mo kang galit siya. Bakit nasa kamay niya ang card na ito? Ginang, Jin, ang card na ito ay hindi talaga kanya. Tama, ako ang tiyahin ng batang ito. Sila ng kanyang ina ay gutom na hindi makakain ng maayos. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ibalik namin sa iyo ang card. Maaari mo ba kaming patawarin? Ginang, Jin, kailangan mong turuan ng leksyon ng batang ito. Tumahimik kayong lahat. Ano ang kanyang katayuan? Hindi kayo ang dapat makialam. Ginoong Bao. Ginoong Bao. 10 taon na, sa wakas ay handa ka ng lumitaw. Narito na ang Panginoong Jiang. Ginoong Bao. 10 taon na, sa wakas ay handa ka ng magpakita, Ginoong Jiang. Diyos ko. Bangko ng IC, ito naman ay, napakalaking tao. Ang matandang ito ay dumating ng sobrang bilis. Leader ng lungsod, ako si Xiaolu mula sa Lu Group, Ginoong Qin, saan po ba si Ginoong Bao? Leader ng Jiang, anong kailangan ninyo kay Ginoong Bao? Ay, si Ginoong Bao ay bumalik na, kaya tiyak na ako, si Jiang, ay personal na sasalubong. Hindi na marami ang natitirang oras para sa akin. Hindi magtatagal, lahat ng mga makapangyarihang tao sa mundo, ay darating dahil sa pagbabalik ni Bao. Lahat sila ay darating, at ang lungsod na ito ay magiging dahilan. Nag-aalab ang alon ng takot, hindi pa rin mapakali. Kailangan kong mahanap si Baozong agad. Miss Qin, hindi mo pa sinabi sa akin, nasaan si Baozong? Xiao Bao, nasaan ka? Nakuha kong bank card. Bakit nandito pa ang pinuno ng Jiangsheng? Mama Jiang Baichuan. Hindi ito gaanong mahalaga. May darating pang mas malalakas na tao. Mama, sisiguraduhin kong protektado ka, para maging ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Paano nandito ang mag-ina na ito? Ano ang relasyon nila kay Baozong? Ano ang koneksyon nila? May problema itong batang ito. Mom, sandali lang. Xiao Jiang, ang tagal na nating hindi nagkita. Anong tawag mo sa akin? Xiao Jiang Ang nag-iisang sa buong mundo, pinakamataas na card ng Emperor, nasa kanyang kamay. Anong sinasabi mo? Ang halaga ng kayamanan, ay isang bank card na nagkakahalaga ng 2 trilyon. Ganito kahalaga ang bagay na ito. Paano ito maaaring mangyari? Lumitaw sa isang mga kamay ng bata. Lakas na kayang bumuhat ng bundok. Hindi pabor ang panahon, hindi naglalaho ang yaman. Liu Ji, ano ang gagawin mo? Ito ang awit ng Gaisia. Ang makakita sa tula ay parang makita ang Panginoon, mabilis na lumuhad. Pagpupugay sa Panginoon. Kapag nakita ang tula na ito, para kang nakikita ang Panginoon. Totoo bang nakabalik na si Bao? Ginoong Qin, sino itong batang ito? Paano niya nalaman ang mga signal ng komunikasyon? Si Bao ay hindi kailanman gustong magpatalo. Huwag ibunyag ang anumang impormasyon. Ang batang ito ay talagang may alam tungkol kay Bao. Hindi ito basta-basta, malamang. Siya ang tunay na tagapagmana ni Bao. Siya ang tunay na tagapagmana ni Bao. Hindi nakapagtataka na ang batang ito ay tungkol sa akin. Hindi man lang natatakot, at tinatawag pa akong maliit na Jiang. Buti na lang hindi ako nagalit kanina. Kung hindi, magagalit ako sa batang ito. Anong nangyayari dito? Bakit lahat ng mga importante nanghihingi ng tawad sa batang ito? Itong batang ito, hindi basta-basta ang tao. Hu Qingzu, ano ang ginawa mo sa munting ito? At sa cute na ito, lahat kayo, tumayo na. Mahal na prinsipe, nasaan si Bao? Ganito na lang, sumama kayo sa akin at malalaman ninyo. Miss Qin, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mong nakatungo sa Supreme Emperor card?
Hindi lang nakatago ang malaking pera. Maliban pa dito, ang personal kong yaman ay nasa loob din ito. Hindi niya akalaing alam niya pa pala ang personal na yaman ni Boss Bao. Pero na, ngayon ay dadalhin ko kayo upang makita ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinakamahalagang bagay, ang pribadong bodega ng ginto ni Baozong. Isang beses ko lang siyang narinig na banggitin ito. Tungkol sa lokasyon ng bodega, ay talagang hindi ko alam. Binang, Chi, Bangkita. Alam mo ba ang balitang ito? Itong batang hindi ko pa nakikilala, paano niya malalaman? Ibig bang sabihin, siya talaga ang tunay na tagapagmana ni Bao. Pribadong bodega ng yaman. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Bao ay may pangalan sa industriya ng pananalapi, na parang isang demigod. Sa tingin ko, ang halaga niya, ay higit pa sa mga bulong-bulungan, na 2 trilyon, ha? Ang pribadong bodega ko, dito ito itinatag. Ngayon ay dadalhin ko kayo, para makakita ng marami. Xiao Bao, ikaw, ang lokasyon ng vault. Hindi kailanman ibinulgar ni Baozong. Hindi nakapagtataka na ang Supreme Emperor card ay narito. Kaya pala, nandito ang vault ni Boss Bao. Kung totoo ang vault ni Boss Bao, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa buong mundo. Sa huli, hindi natin kayang isipin ang mangyayari. Sa anumang kaso, kailangan kong mahanap si Boss Bao agad. Xiao Bao, ikaw pa rin ba ang kilala ko? Si Xiao Bao, nanay, maniwala ka ulit sa akin. Ang mga bagay ay nangyayari ayon sa aking inaasahan. Ang buong mundo, naghihintay sa pagbabalik ni Abaw. Bumalik sa Rurok. Nagsisinungaling siya, Ginoong Chin, leader ng Jiang. Hindi kami kailanman nagtatag ng pribadong bangko. Itong batang ito, siguradong nagsisinungaling siya. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako ay manager ng Ice Ocean Bank, na pag-aari ng Banyagang Kapital. Tumahimik ka. Tumahimik ka, mga Ginoo. Huwag kayong magpaloko sa kanya, napaloko ang bata. Gustong-gusto ng cute na ito ang magsinungaling. Niloloko lang kayo nito. Mahal na Ginoo, mangyaring dalhin niyo kami, tingnan ang vault. Salamat sa iyo, mahal na Ginoo, mas pinili niyo pang maniwala sa ganito, mga kasinungalingan ng bata, hindi rin ako pinaniniwalaan. Tawagin ang tao, dalhin siya sa akin, sinasabi kong totoo ito, huwag niyong galawin ako. Ano bang ininom ni Hu Qingzu, na pampatulog sa kanila, na kahit mga matatanda ay, naniwala sa mga kasinungalingan ni Xiao Bao, huwag mo akong galawin, sobrang ingay mo talaga. Walang kaalam-alam, isang simpleng manager ng bangko, na nagtatangkang makialam sa mga bagay ni Pangulong Bao. Kahit ang pinuno ng lungsod na ito, ay hindi alam ang lihim. Isa lang siyang maliit na empleyado. Paano? Pasok na kayo. Pasok na kayo. Matagal nang hula ng iba, pinakamayamang tao sa mundo, ang pribadong bangko ni Bao. Punong-puno ng yaman, lahat ng uri ng yaman at kayamanan. Ngayon ay nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang buong mundo. Sandali lang, hindi pa ako nakapasok, sandali lang. Walang pahintulot mula sa may-ari, sino man ay hindi pinapayagang pumasok. Sige, ako si Xiao Bao, ang tiyahin niya. Bakit hindi mo ako papasukin? Agad akong papasukin. Ano ngayon? Ako pa rin ang alkalde, wala namang paraan para makapasok. Itong batang ito, walang pakialam sa akin. Itaga mo sa mata, kayo pa. Itapon kayong lahat, sa ilog. Masyado silang maliit, kahit ang pinuno ng Jiang ay ganun ang pagprotekta. Kay Hu Qingzu at sa kanyang anak, talagang gusto na nilang umangat sa buhay. Ito na, ang pribadong vault ni Boss Bao. Hindi ka ba nananakot sa akin, ha? Dati hindi ba, Green? Palagi mong gustong makita ito, di ba? Sabi na ni Boss Bao, huwag kang mag-alala, Terra. Ito ang pinakamahalagang 3 kahon sa bangko. Ito ay 3 kahon na nabanggit ni Bao, na 3. May nagsabi na ang pribadong bangko ni Bao ay puno ng ginto, pilak, at mga hiyas. May mga tao ring nag-iisip na ang vault ay ang pinakamalaki sa mundo, na imbakan ng mga sandatang mainit. Sa katunayan, ang vault ng Treasure Master ay naglalaman ng pinakamahalagang bagay sa mundo, na 3 mahalagang kayamanan, na kayang humanig sa buong mundo, maging sanhi ng malupit na karahasan. Itong 3 kahon ng kayamanan ay kabilang sa mga lihim ng mundo na may pinakamataas na antas ng lihim. Bakit sinabi pa ito ng boss sa batang ito? Sino ba talaga siya? Huwag ka nang maghinala. Ako ang taong matagal mong hinahanap. Ang lihim ng pribadong bodega ni Bao. Bakit mo ito alam? Sige, hulaan mo. Sino ka ba talaga? Bakit alam na alam mo ang tungkol kay Bao? Nang napakabuti. Talagang kilala niya ako ng mabuti. Tingnan niyo nga. Unang kayamanan. Pwede ko bang makita ito, Mama?
Halika, tingnan natin. Baby, natutunan mo na ba mula sa mama mo? Hindi tayo pwedeng gumalaw ng basta-basta. Mga gamit ng iba. Ito ang nanay. Ito ang kailangan ng ate. Baozong. Talaga bang mapagkakatiwalaan ng batang ito? Sino ang buksan natin ngayon? Ikaw na. Maliit na prinsipe, mag-ingat ka sa paghawak. Xiaobao. Bakit puro dugo ang nakikita ko? Ito pa ang dugo mula sa 10 pamilya, dugo ng katapatan. Pagtatatag ng 10 pamilya, pamilya Chen sa Timog, pamilya Zhang sa Hilaga, pamilya ng Tang sa Silangang Distrito, pamilya ng Xiao sa Kanlurang Rehiyon, pamilya ng Qin, Zon, at Yuan, Sima, Zhou, at Duan Mo, 10 malalaking pamilya sa kani-kanilang larangan, ay may nangingibabaw na posisyon, o kayamanan na katumbas ng isang bansa, o kapangyarihang labis na nakapangyarihan. Sila ang namamahala sa buhay ng iba't ibang industriya, tumingin sa mundo, hindi maaaring maliitin, may mga makapangyarihang presensya, Xiaobao. Ano ang mga ito? Ito ay mga 10 pangunahing pamilya, pagtawag, kung sila ay kikilos. Ano ang mangyayari? Magkakaroon ng isang malaking pagtitipon ng mga bayani. Ibig sabihin nito ay may mga kakaibang pangyayari. Ang langit na ito ay magbabago. Ito ay talagang mula sa 10 pangunahing pamilya, loyalty sa dugo. Hindi nakakagulat na sinasabi ng lahat na ang pribadong yaman ni Bao, kapag bahagyang nalantad, ay magdudulot ng malawakang gulo. Pamilya Qin. Nagmamalaki sa harapan. Bumangon ka na. Ikaw na talaga ang akin, na si Abaw. Hindi mo na kailangang maging tapat sa pamilya Qin. Oo. Ginoo. Bakit niya sinasabi na siya ay si Abaw? Boss Bao, it seems like this killed you. Xiao Bao, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang mag-alala, huwag kang gagawa ng masama. Mama, hindi po ako gagawa niyan. Magpahinga ka lang po. Tinatanggap ko ang pagkakakilanlan bilang Pangulo ng Jubao Group, at tinitiyak ko sa iyo na ang mga kilos ng aming maliit na Panginoon ay ganap na ligtas. Parang narinig ko na ang tungkol sa kumpanyang ito. Siya ang tagapagmana ni Baozong. Nangangako kami na palaging poprotektahan ang kanyang kaligtasan. Mama, huwag kang mag-alala. Ang ate ay mabait. Sobrang mayaman siya. Tutulungan tayong bayaran lahat ng utang. Xiao Meng, tama ba ang sinabi ko? Walang problema, lahat ay nasa akin. Ang batang ito ay ang tanging pag-asa na makahanap kay Bao. Si Xiao Meng ay ayos mo ang kayamanan. Oo. Gusto mo pa bang manood? Unang kayamanan ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa natitirang 2 kahon, naglagay muli ang kayamanan ng napakalupit na nilalang na makikita. Ang mga liham ng katapatan ng 10 pamilya ay isang karangalan sa aking buhay. 2 kahon ng kayamanan ang natira. Dalhin natin ito para ipakita sa mga tao. Ano? Matagal nang natabunan ng alikabok ang mga ito. Panahon na rin para muling makita ang liwanag. Kailangan mong ilabas ang lihim ng 3 kahon ng kayamanan. Ipinahayag sa mundo. Kailangan mong ilabas ang lihim ng 3 kahon sa mundo. HMM. May balak akong gawin iyon. Mahalaga ang usapin ito. Mag-isip ka ng mabuti, mahal na prinsesa. Palaging binabantayan ng labas ang galaw ni Baozong. Kapag lumabas ang mga hiyas na ito, parang inilalantad mo ang iyong mga baraha sa publiko. Ang nakakaalam ay matalino. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ipag-utos mo na. Oo. Ginoo, Ginoo. Bunso, nakita ko na puno ito ng ginto at tilak. Huwag mong tingnan ang hindi dapat. Ito ay usaping pamilya ng Li. Ayaw ko ng pakialam mo. Hindi mo alam ang iyong kapalaran. Ay, ano ang ginagawa ninyo dito? Ay nako. May napatay. Mga Ginoo. Ako si Qin Mengwei. Sinasabi ko ito, kung sakaling may sinuman na mang-insulto sa ating mahal na pinuno, sila ang mananagot sa mga kahihinatnan. Tawagin ang mga tao, ipakalat ang balita, simula ngayon. Ang sino mang hindi magalang sa ating mahal na pinuno, ay agad na pagbabawalan. Oo. Tama na, kapatid na babae. Sa tingin mo, dahil sa relasyon natin bilang isang pamilya, huwag mo na akong saktan. Patawarin mo na ako. Xiao Bao, Nay mo, gusto lang niyang yumaman. Bata. Alam ng tiyahin na siya ay nagkamali. Kung muli mong aapihin ang nanay ko, hahayaan kitang magdusa. Sige, sige. Nanay, mula sa araw na iyon,
Hindi mo na kailangang magdusa. Sisikapin ni Abaw na protektahan ka. Sa mga taong ito, para sa akin, para sa pamilyang ito, naghirap ka. Hindi nahihirapan si Mama, basta't para kay Xiaobao, lahat ay sulit. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magdusa, walang utang na kailangang bayaran, walang kailangang trabahuin, at higit sa lahat, hindi mo na kailangang tingnan. Mahal na anak, ito ang dapat gawin ng ina, para sa iyo. Ikaw ang aking ina, ikaw ang pinakamahalaga, at pinakadakilang, ina sa mundong ito. Hindi ko papayagang magdusa ka pa. Hindi ka dapat magdusa, ina, basta't ang aking munting anak, ay maging malusog, masayang paglaki. Sapat na ako. Hindi mo na kailangang magpakatatag. Ngayon, nakuha ko na ang lahat ng sa akin. Susunod ay Xiaobao, huwag mong sabihin na nakalimutan mo kung magkano ang utang ng tatay mo, bukod sa atin. Ang utang niya ay sa mga nagpapautang. Hindi ito mababayaran. Sa loob ng 3 o 5 dekada, bata, huwag kang mag-alala. Siguradong babayaran agad ng nanay. Nabayaran na, ikaw lang. Hindi ba't ito'y isang panaginip? Sino ang nagsabing hindi niya mababayaran? Ay naku, Ginang, Chi, hindi mo naman balak, maging tanga, di ba? Hindi lang ako nagbayad para sa kanya, kundi, ako ay nag-anunsyo, bilang Pangulo ng Juba Group. Simula ngayon, si Gu Qingzu ay magiging mayaman, at magiging unang pamilya, HMPH. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Ang grupo namin, ang DOS, handang tumulong. Ako ang kinatawan ng Binghai, handang tumulong. Nandito ang malaki, hindi ka na basta-basta tao. Ikaw ang ina ng pinakamayamang tao sa mundo, ay pinapahalagahan ng lahat ng tao, na may pinakamataas na paggalang. Hindi ka na ordinaryong tao, ikaw ang ina ng pinakamayamang tao sa mundo. Siya ang ina ng pinakamayamang tao sa mundo, ako pa rin ang ina ng lupa. Mga kapatid, itong mga tao, sila ba ang mga artista na inanyayahan mo? Hindi naman ito, isang bagong uri ng scam, di ba? Ang mga baka ay umabot na sa langit. Xiaobao, gaano karaming pera ang ginastos mo sa mga extra na ito? Ang lakas ng loob mo. Nagtatanong ka sa akin tungkol sa pagkatao ng Lu, kapatid na babae, si Xiaobao na bata, mukhang wala na ang pag-asa. Mas mabuti pang mag-ipon ng ilang plastic na bote para ibenta. Naniniwala ang nanay sa akin. Paulit-ulit na sinisira ang maliit na prinsipe. Linisin mo na ako. Ay, anong ginagawa ninyo? Ito ay sibilisadong lipunan. Pakawalan mo na ako agad. Magpapatawag ako ng pulis para hulihin kayo. Sa ngalan ng lungsod na Panginoon, dalhin mo ang babaeng ito, palabas. Ikaw talaga si lungsod na Panginoon, paano ito posible? Sa ngalan ng lungsod na Panginoon, nangangako ako, Gu Qingzu, maging ang pinakamakapangyarihang tao sa Bing City. Mula ngayon, walang alalahanin sa pagkain at damit. Gu Qingzu, talagang makakaangat na siya. Sa lungsod na ito, sa lahat ng makapangyarihan sa nakaraan, walang may apelyido mo. Pamilya mo ng Ice, dahil dito ay isinilang. Nina, Ho, mula ngayon, ikaw na ang yelo sa dagat, unang pamilya. Ako, si Jiang, ay handang maging vassal ng pamilyang Hu. Grupo ng Juba, kusang loob na maging alipin ng Hu, ganoon din ako. Magandang araw, Ginang Hu. Magandang araw, Ginang Hu. Huwag, 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 tumayo ka na, tumayo ka na. Ako'y isang simple, karaniwang ina, gusto ko lang ang aking anak, na lumaki ng malusog at masaya, walang ibang mahalaga. Mama, ito ang nararapat sa iyo. Mula ngayon, mag-enjoy ka na. Mahal na prinsesa, kailangan bang tanggalin ang babaeng ito? Huwag, Xiaobao. Ay, kapatid na babae, tulungan mo ako, hindi na ako manggahas muli, walang problema, hindi ko na kailangan ng bahay, ibigay ko na sa inyo, paulit-ulit mo akong inaapi, nanay ko. Si Xiaobao ay magbibigay kay Gu Qingzu ng handog sa kaarawan, at iaanunsyo rin ang mga yaman sa bank vault. Isang pinuno ng lungsod, isang mayamang tao, ay tila napakarespetado kay Xiaobao, napakarespeto. Mukhang nakasama na si Xiaobao sa mayayaman. Mukhang, ang pamilya ni Laoli ay tila yayaman na. Tapos na, tapos na, tapos na. Dati, madalas ako nang aapi kay Gu Qingzu. Ito ay bahay ng pamilya Li. Kung hindi magbabayad ng renta, umalis ka na. Ngayon, kukunin na ang bahay, para talagang patayin kami ng anak ko. Hindi ka ba marunong makipag-usap? May pangalan mo ba sa titulo ng bahay na ito? Ito talaga ay pag-aari ng pamilya ni Ling. Ay naku, ang pagbabayad ng utang ay isang bagay na makatarungan. Wala naman akong ginawang mali. Siyempre, pamilya tayo. Paano ako mawawala kapag umunlad na? Hello,
Asawa, nasaan ka na? Nasa labas ako. Ay naku, may malaking nangyari. Ah, anong nangyari? Mabilis, umuwi ka na. Ate, nagkapera na siya. Kailangan tayong sumama sa pamilya ni Laulie. Nagsimula na ang lahat. Totoo ba yan? Akala mo ba kaya kitang lokohin? Ngayon ang kaarawan ng kapatid na babae. Mabilis kang umuwi at maghanda. Ano ang may hahanda natin? Wala namang pera ang pamilya namin. Madali lang yan. Umuwi ka at hanapin ang titulo ng bahay. Titulo ng bahay. Asawa, ito. Hindi ba ito masyadong hindi maganda? Kung ayaw mong mawala ang bata, hindi mo makukuha ang lobo. Patawanin mo siya. Kaya ang bahay at pera, maging problema pa ba? Sige, sige, sige. Aalis na ako pauwi. Uunlad na tayo. Ipapahayag sa publiko, 3 pinakamatataas na yaman sa vault, nais niyang muling pasiklabin. Ang pandaigdigang financial storm. Hindi na magtutungo sa foreign capital bank, agad na pumunta sa bayan ng Lee. Oo. Kanina sa bangko, nangyari. Ang mga bagay na ito. Totoo ba ito? Ano bang ginawa ni Xiaobao? Paggalang sa mga taong importante, napaka-respeto. Totoo, paano magiging kasal at magkaroon ng anak ang Boss Bao? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Munting amo, malinis na ang pamilihan doon, grupo ng Juba, lahat ng industriya nito, ay maaari mong pangasiwaan, HMM. Yung mga kayamanan sa Juba Pavilion, nandyan pa ba? Oo, nandyan. Yung mga koleksyon, palagi kong inaayos ito sa tamang oras, HMM. Para sa kumpanya, marami kang nagawa. Nangako ako kay Bao na aalagaan ko ng mabuti lahat ng mga ari-arian. Di ka nagkamali sa pagpili ko. Mga talentong naihahanda, si Xiaomeng. Magpadala ka ng tao mula sa Jubao Pavilion. Kumuha ng 10 mahalagang bagay. Ihandog ko ito sa karawan. Para sa mama. Oo, ngunit hindi lamang ngayon. Karawan ng mama. Ito rin ang unang hakbang ko sa aking pagbabalik. Noong nakaraan, ako'y isang misteryosong mayaman. Naging kasaysayan na. At ako ngayon ay isang napakakaraniwang tao. Batang mag-aaral, biglang sumaba. Sa entablado ng pandaigdigang pananalapi, gumawa ng himala, nabighani ang buong mundo. Ang kapal ng mukha. Anong nangyayari, nanay? Karanggong a. Ang aking manugang, maligayang kaarawan, ma. Hehe, sige, sige. Ang aking manugang, binati ako ng maligayang 60th na kaarawan. Maligayang kaarawan. Nanay, ngayon, hindi muna tayo magdiriwang ng kaarawan. Bukas, may malaking mangyayari. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, ngayon ay kaarawan ng kapatid na babae. Huwag mong agawin ang kanyang atensyon. Kahit na ang masamang bituin ay may kaarawan din. At pinapakiusapan mo akong huwag agawin ang kanyang atensyon. Hindi. Yumaman siya. Magiging mayaman na siya. Magse-celebrate ako ng ika-60 na kaarawan ko. Anong pakialam niya? Bakit hindi siya? Maaaring magbigay galang sa kaarawan ko. Hoy, ma. Huwag mong gambling siya. Ngayon kasi tayo ay hindi pwedeng makipag-away sa kanya. Sige, 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 mamamatay na. Anong nangyari? Naiinis ka ba? Dahil lang sa birthday ko. Ngayon talaga gusto kong mag-ayos. Itong maliit na cutie. Kung hindi niya maunawaan ang mga malalaki at maliit na hari. Gusto mo pang magdaos ng karawan, sumpang bituin. Gusto pang agawin ang pansin ng aking ika-60 karawan, ng aking manugang. Tamad at mahilig kumain. Walang kaayusan. Maging kontento ka na. Sa bahay namin ito, kailangan pang umakyat sa ulo ko. Nagdumi na ba ito? Tingnan mo ang sinasabi mo. Nagtatrabaho si Chingzu para magbayad ng utang. Mahirap din mag-alaga ng bata. Hindi madaling gawin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana naglayas ang anak ko. Dahil sa utang. Siya ang pinakamalaking hadlang sa pamilya namin Lee. Walang alam ang anak niya mula pagkabata. Pwede pa bang sisihin si Chingzu dito? Ay naku, ang ganda ni Chingzu para sa'yo. Nagkaroon siya ng isang malaking apo. Oo, yung maliit na cutie. Lahat ng hitsura. Hindi katulad ng anak ko. Baka kasama ng kung sinong ligaw na lalaki na nagawa ito. Hindi ko inasahan na ganito pala si Chingzu. Ay. Kaninong sasakyan ito? Napakamarangya naman ito. Ito ang unang beses na nakita sa ating nayon. Ang marangyang sasakyan na ito. Ay, nahanap ang iyong manugang. Ano bang meron siya? Ay naku, kaya ikaw pala ang manugang. Salamat sa iyo. Sige, umuwi ka na. May utos si Ginoo Chin na siguraduhin mong ligtas ka. Huwag apelyido. Sa oras na ito, hindi ka papasok sa trabaho para kumita. Anong ginagawa mo dito, nanay? Ako, ito na naman. Saan mo naman nakuha yan? Wala akong ginawa. Ay, Chingzu.
Hindi mura ang mamahaling sasakyan na to. Hindi ito sa akin. Sigurado ako na siya to. Yung nga, nanay. Anong sinasabi mo? Kung hindi, mangungutang ka na naman. Tama, kumikita ako gamit ang aking sariling mga kamay. Huwag kang mag-invento. Kung gusto mong walang makaalam. Maliban na lang kung wala nang magagawa, ulitin mo nga, naging utang na loob ang anak ko. Sana'y ikaw ang sisihin. Ngayon, ako'y maghahatid ng katarungan. Kukunin kita, walang hiya. Bakit ka pa nananakit? Hey, bitawan mo ako. Lahat, tingnan nyo, nang aapi ng matatanda. Ikaw, gusto mo pang magdaos ng kaarawan. Hey, Ginoong G, tumawag ka. Ihatid na, ayos na, Ginoong Chin, tulungan mo ako, sabihin mo sa kanila, Ginoong Chin, hey, sabihin mo sa kanila, nakasakay ka sa akin. Hoy, sabihin mo, Ginoong Chin, tulungan mo ako, Ginoong Chin. Sinabi ng nanay na tawagan mo ang tao. Hello. Anong nangyayari? Ang maliit na Panginoon ay tumawag mula sa ginang. Susubukan kong tumawag muli. Huwag nang tumawag, agad na pumunta sa nayo ng pamilya Lee. Oo. Yung mga tao sa pamilya Lee, sanay na silang magyabang sa araw-araw. Matapang nilang inaapi ang nanay ko. Hindi ko papalampasin kahit isa. Nanay, anong karapatan mong manakit? Mananakit ako. Mas mabuti pa yun kaysa sa araw-araw kang nasa labas. Huwag kang magsinungaling. Nagsasalita ka pa. Mukhang marami ka ng pinagsasabi tungkol sa akin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko na ibabalik ang pera ni Li Qingshan. Galit na galit ako. Patayin kita. Tumigil ka. Sinong walang pakundangang dumaan dito? Ako ang magtuturo sa aking manugang. Ikaw ba ang may karapatang makialam? Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa loob ng pamilya. Pang-aabuso sa pamilya. Inay na nananakit sa manugang. Ito ay tama at nararapat. Ginoo at ginang, ayos ka lang ba? Ayos naman. Huwag niyong pansinin siya. Hu Qingzu. Ito ba ang lahat ng ulo mo? Nanay, nagsasalita ka ba ng tao? Masyado kang malasa. Pwede na itong maging tatay mo. Ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Nagmamalabis ka naman. Bagaman hindi ako kasing galing ni Baosong. Marami pa rin ang humahabol sa akin. Tama ba? Kasama ang cute na ito. Ano bang klaseng tao ka? Nanay. Sige, sabihin mo na lang. Huwag isali ang mga walang kasalanan. Ay naku. Ayan, nagprotekta na. Darating na ang mga tao ko. Ginang, pakiusap, kalmahan nyo na. Agad akong magpapadala ng tao para ayusin ito. Namalit din ako. Sa'yo, maliit na cute. Ay, tawagan mo ang tao. Tinanong mo na ba ako? Agad mo nang ibigay sa akin ang cellphone. Nabalamang impormasyon para sa amo mo. Hindi mo kayang panagutan iyon. Ting, HMPH. Para sa amo. Wang. Sino bang aso ka? Ikaw, alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinuno ng ating lungsod, Jiang Cheng. Hindi mo siya kayang saktan. Nanay, nagsisinungaling ka at nilalay ang pinuno. Iyan ay labag sa batas. Mahal na pinuno. Hindi nakapagtataka, medyo pamilyar siya. Sinasabi mo, siya ang lakan ng lungsod. Lahat kayo nagsasabi na siya ang lakan ng lungsod. Marami kayong tawag sa akin, di ba? Tama. Ako ang lakan ng lungsod. Ito ang nayon ni Lee. Lakan ng lungsod. Makakarating sa ganitong mahirap na lugar. Totoo ba o hindi? Mag-search ka lang sa internet, malalaman mo na. Mukhang hindi sapat ang ginawa sa pagpapalaganap. Walang nakakakilala sa akin. Anong hinahanap mo? Hindi siya pwedeng maging pinuno ng bayan. Mukha namang tao pero parang aso ang suot. Wala na kayong mukha. Binalaan kita. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sa loob ng ICCT, nagmamalaki ka at parang walang pakialam. Nagmamalupit sa harap ng tahanan ng pamilya Lee. Ngayon, papakita ko sa inyo, mga munting mahal ko, dapat kayong parusahan ng nararapat. Kailangan ko kayong pabagsakin sa kamatayan. Ako, nanay. Huwag ka nang magsalita pa. Sige na. Tama na, sige na, leader ng Jiang. Umalis na kayo agad. Hindi ko maaring ilagay sa panganib ang mga walang sala, at hayaang magdusa kayo. Ginang, hindi tayo makakaalis. Maaari kong protektahan ang Ginoo. Ito ay karangalan ko, si Jiang. Malamig na dagat, maliit na lupa. Itinapangako kong protektahan ang inyong kaligtasan, Ginoo.
Gaano pa ba bago tayo makarating? Mahal. Ngayon ay 20 kilometro pa, hanggang sa Lee Family Village. Inaasahang aabot tayo sa loob ng 15 minuto. Kumusta si Jiang Baichuan? Sa ngayon, hindi pa rin namin siya makontak. Kung sakaling may masamang nangyari sa nanay ko, hindi kayo makakatakas kahit isa. Oo. Yung maliit na isla sa yelo, nangakong ipagtanggol hanggang kamatayan. Ginoo, ang inyong kaligtasan. Fu Qingzu, akala ko hindi kita kakayanin. Pinaamo mo ang mga amoy na lalaking ito, na naliligaw ng landas. Nanay, tungkol sa mga nangyari dati, hindi ko na ito isasaalang-alang. Dahil sa ating relasyon bilang mag-inang, pinapayuhan kita na huwag nang gumawa ng gulo. HMPH, kung patuloy kang ganyan, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Ay naku, titingnan ko lang kung ano ang magagawa mo sa akin. Pagsasala at pagtataksil, may dahilan ka na, di ba, Lola? Hintayin mong mawala ang angkan mo, Lee. Huwag kang magsisi, mawala ang angkan, hahaha. Di ako nagkakamali, di ba? Gusto kong makita. Paano ka magagawa? Pinaslang ang pamilya ni Lee. Mama, huwag ka nang magsalita. Ginoo, huwag na kayong manghikayat, may kanya-kanyang kapalaran ng tao. HMPH, akala mo ba'y madali akong takutin? Akala mo'y madaling apihin? Ano, pinaslang ang pamilya. Auntie, unahin mo na silang likulin. Pangulo, Ginang, tumakbo na. Anong nangyayari? Yung isa parang, Pangulo. Niloloko ang anak ko, walang makakatakas sa inyo. Ginoo, umalis ka na agad, leader ng gang. Hindi ako makakaalis, ito ang aking pamilya, patayin kita. Anak ko, naku ko. Inay, inay. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Ako. Nasaktan ng anak ko kahit isang hibla lang. Ikaw ang tinatanong ko. Nanay, hindi ka na dapat mangbuli sa mga kapatid mo. Bakit ikaw pa ang pabor sa kanya? Nanay, yun ay ang Ginoo ng lungsod. Hindi natin siya dapat galitin. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ay naku, maging maingat ka lang. Kung patuloy ka sa ganyan, dumating si Kuan Yin, hindi na tayo matutulungan. Ay, ikaw, mabahong bata, ito ba ay ang mapanukso mong asong babae? Binigyan ka ba niya ng gamot? Ngayon, ikaw, ay sobrang nagproproteka sa kanya. Hindi siya. Nanay, bakit ang swerte ko naman? Ako, nanganak ako ng isang mapagmataas na tao. Nagkakaisa ang iba para manakit sa akin. Leader ng Jiang. Mas maganda kayong umalis na lang agad. Gastos sa pagsusuri, sisiguraduhin kong mababayaran ko ito. Ginoo, hindi talaga kami aalis. Iniwan ang lahat. Hindi ito gawa ng isang bayani. May katarungan ba sa lahat ng ito? Hello. Asawa, inay ko, binugbog nila ang panauhing bayan ng gobernador. Kumusta naman ang manugang mong babae? Siya. Ay nako, sabihin mo na agad. Nanginginig na naman siya. Natawas din siya. Ano? Pinagalitan ng nanay natin ang pinuno ng lungsod at ang mga kapatid niya. Pinagbuno niya. Kahit ang pinuno ng lungsod, napagbuno pa. Para kang walang takot. Kakagaling ko lang dito. Di ko rin alam eh. Mabilis, ayusin mo muna ang sitwasyon. Malapit na akong makarating sa dulo ng baryo. Bumalik ka na agad. Natatakot na ako dito. Tapos na. Hindi ba? Sinabi ko na sa kanya, di ba, na huwag siyang gumawa ng gulo. Ito, bakit hindi pa rin makinig sa payo? Sila lang ang nakipag-away sa lungsod ulo. Walang problema yan. Hindi pa nakauwi si Xiaobao. Ibig sabihin nun, may kakayahan pa ako. Iligtas ang sitwasyon. Manong driver, bilisan mo ang takbo. May urgent na kailangan puntahan sa bahay namin. Sige po, kailangan kong makarating bago bumalik si Xiaobao. Pigilan ang trahedyang ito. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Lee. Nasa akin na ang lahat. Ginoo, nasa paligid lang ang nayon ng pamilya Lee. HMM. Maganda ang tanawin dito. Kamusta ang pagsisiyasat sa nayon? Bumalik, General. Walang espesyal na bagay. Isang karaniwang nayon lang. Ngunit, mula ngayon, nayon ng mga Lee, nakatalagang magiging focus ng buong mundo. Hindi na ordinaryo. Sa wakas ay nakabalik na. Walang katarungan ito. Hindi pa bumabalik si Xiaobao. May oras pa para ayusin lahat. Mahal, sinong akala mo? Dumating ka na rin. Pakiusap, kausapin mo si nanay. Nanay, huwag ka nang magulo. Wrong. Sila lahat, ang nang-aapi kay nanay. Kailangan mong ipagtanggol si nanay. Sister-in-law, huminahon ka muna. Pasensya na. Nag-apologize ka sa kanila. Ikaw huwag ka nang magalit. Tingnan mong mabuti, yun ang pinuno ng lungsod ano? Tunay nang ang pangulo ng lungsod. Oo nga.
Ang cute mo naman. Ang galing mo pala. Nakapag-akit ka pa, ng Pangulo ng Lungsod. Mama, huwag mo na sabihin pa iyon. Ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ngayon, hindi na ang marki ng Shenbei ay ibibigay ang natatanging bagay na ito kay Ginoo Wu. Maraming salamat, General. Hindi po dapat gawin iyan, Ginoo at Ginang. Walang sino man sa mundong ito ang makakapagtiis sa inyong pagyuko. Ito ba ang inyong paraan ng paghingi ng tawad? Nilang ako sa inyo, maaari ba ninyo kaming patawarin? Mama, wala nang ibang tao dito na makakapagtiis sa inyong pagyuko. Sa mundong ito, walang sino man ang kayang tiisin. Kasama na ako. Magandang araw po, Ginang. Maligayang kaarawan, Ginang. Naway maging malusog at masaya ka. Magpahinga na po, General. Maraming salamat, General. Ginoo, huwag kang mag-alala. Tawagin mo lang akong Xiaotian. Ang pangalang Qingtian. Maaaring tawagin ng mortal. Ngayon ay ang iyong kaarawan, Ginang. Ang bateng ito ng 72 na mga halagang bagay. Ang walang kapantay na alak, ay ipinagkakaloob. Magpasok na muna kayo sa bahay at maupo. Gagawa ako ng ilang paborito kong putahe, para matikman ng lahat. Kaarawan mo ngayon. Hindi pwedeng ikaw ang magluto. Hindi tama na ang may kaarawan ang magluto. Ate, magpahinga ka na. Ako at nanay na lang ang magluluto. Oo nga, ikaw ang nagdiriwang ng iyong kaarawan. Inay, birthday mo rin ngayon. 40 na ako, bakit pa ako magdiriwang? Magpahinga ka na, dahil sinabi mo na ito, mas mainam na sundin ko na lang. Mrs., magpahinga ka muna, sandali lang. Marami pang mga makapangyarihan ang dadalo. Grabe. Gaano pa kaya karaming mga importante? Ayon sa pinakabagong balita na nakuha ko, si Bao Zhang, malapit nang dumating. Xiao Bao, pupunta kami ng nanay ko para magluto. Ikaw dito lang magbantay. Huwag ka sanang magka-problema ulit. Ilagay mo na ang mga bagay. Sige, Wu Qingzu, wala ako sa bahay. Hinahanap ko na. Maraming lalaki ang dumaan dito. Qing Shen, umalik ka na. Noong una, hindi ka nagsabi kahit isang salita, at umalis ka na. Alam mo ba kung gaano kami nahirapan ni Xiao Bao? Sobrang hirap ang dinanas namin. Nakikita ko na ang buhay mo ay masaya. Maraming mga lalaki na wild. Nandito na ako para alagaan ka. Anong sinasabi mo? Huwag nang mag-ingay. Dali, kunin mo ang mga mahalagang gamit sa bahay. Ilabas mo na. Nakuha ko na ang treasure chest. Nakuha ko na ang treasure chest. Ayon sa alamat, mayroong 3 kahon ng kayamanan. Ano man dito ay kayang magpayaman ng bansa. Hindi ko akalain na makikita ko ito ng personal. Narito na ito, kahon ng kayamanan. Kaya ba't puno ito ng pera? Aba. Nangungunang 100 kumpanya sa buong mundo, 50% ng mga bahagi. Hawak ang 50% ng mga bahagi ng nangungunang 100 kumpanya sa buong mundo. Ang imperyo ng negosyo ni Jibao ay kumalat na sa buong mundo. Kung titingnan ng ganito, para sa regalo ko sa misis, hindi talaga pwedeng ipakita. Anong kalokohan to? Mag-ingat ka, mga pribadong gamit ni Bao. Hindi mo pwedeng hawakan. Ilan lang naman to, mga piraso ng papel. Akala ko kung ano na, ang mga mahalagang bagay, ay nakuha mo na. Wu Qingzu, bilis na. Ilabas mo na ang pera. 50,000 yuan kasama na ang interes. Kung hindi mo pa mababayaran ngayon, babaliin ko ang isang paa niya. Lahat ng pera, ginamit mo na pang bayad ng utang. Wala ng pera pa rin. Hoy, ang bango mong babae. Ako. Bakit hindi ko napansin noon? Na maganda pala ang asawa mo. Ang ganda niya talaga. Hehehehe. Hoy. Ipapauwi ko ang asawa mo ngayong gabi. Makipaglaro lang sa mga kuya. Hindi mo na kailangang bayaran ng interes. Nako, seryoso talaga. Ha ha ha. Li Qingshen. Tao ka pa ba? Anong kalokohan yan? Dali, lumapit ka na. Tumigil. Hindi na ako magbabayad sa'yo. Wu Qingzu, binibigyan kita ng respeto, di ba? Kuya, yung pera na to, ibabalik ko ng buo. Ibabalik ko sa inyo. Medyo okay na to. Mga pare, ay bind nyo itong babae sa akin. Dalhin nyo lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Ilipat nyo na lahat. Sige, haaya kayo. Sino kayo? Umalis ka na dyan. Kuya, anumang gamit sa bahay, gawin nyo kung gusto nyo. Pati asawa nyo, gawin nyo kung gusto nyo. Sige, basta ngayong araw, ang asawa mo, makapagpasaya sa amin. Mababayaran mo na ang utang mo. Maghihintay pa tayo ng 10 araw. Ay, salamat kuya, salamat kuya, salamat kuya, patawarin mo ako sa buhay ko. Haha. Li Qingshen. Talagang wala ng pag-asa sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, mag-ingat ka, mag-enjoy ka ngayong gabi. Alagaan ninyo ang mga kuya ko. Naririnig ba ninyo? Mga kaibigan, sumugod kayo.
Tumigil kayo. Sino ang boss ninyo? Dito kayo magpapasikat. Pinayagan ko ba ito? Hoy, kayong matandang hindi mapatay. Sino ka ba para makialam? Hindi ka ba natatakot mamatay? Pangit na matanda. May karapatan ka ba magsalita dito? Anong ikaw? Sasabihin ko sa'yo, nainis sila. Papahirapan kita. Luhaw iyan. Naintindihan mo ba? Anong klaseng bagay to? Umalis ka na dyan. Linghai Jiang Baituan. Narinig mo na ba ang pangalang to? Jiang Baituan. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Kuya, parang siya ang pangulo ng Jiang City. Ha? Shen Beihao. Qing Tian. Bayan Baiho. Siya. Paano sila makakapunta dito? Pangulo ng Jiang. Bayan Baiho. Ang mga ginoo na ito, bakit nandito sila? Kahit gaano pa man ang kakayahan ni Hu Qingzu, wala rin silang dahilan para protektahan siya. Sige na, Hu Qingzu, bata, matapang namang loko sa akin. Gumamit pa ng ilang aktor para magpanggap na naglalaro, kamag-anak. Sobrang kamangmang, ulitin mo nga, handal ka. Sino ba ang pinapahintulutan mong magsalita? Maghahirap ka talaga sa huli. Nagtatanghal pa rin dito. Sasabihin ko sa inyo lang ng mga artista. Gusto niyong pigilan ako, si Li Qingshen. Ibebenta ang asawa para makabayad ng utang. Parang panaginip lang yun, Hu Qingzu. Sasabihin ko sa'yo, makipag-cooperate ka ng maayos. Kung hindi, papapatayin kita. Ipapakita mo lang. Tumigil ka, lumayo ka. Hoy, mga pare, mabilis na. Lahat ng magagandang bagay sa bahay. Ayo, sa inyo na, sige. Lahat nakikinig. Maghanda para sa unang antas ng labanan. Agad bumalik sa grupo. Oo. Nandito pa rin sa pag-arte. Nahuhumaling na sa pag-arte. Lahat ng kasamahan, makinig. Akala mo talaga ay general ka. Akala mo talaga ay pinuno ka. Anong kalokohan ito, Li Qingshen? Dahil nakikita kita bilang ama ni Xiaobao. Pinapayuhan kita. Umalis ka na agad. Ako pa ang magpapalaya sa'yo. Dito ang bahay ko. Ako ang boss dito. Nagsama-sama na ako ng maraming taon. Wala akong kinatakutan. Bilis, mga kapatid, maglipat na tayo. Kunin niyo lang ang mga bagay sa loob. Sige, haha. Sandali, Qingshen. Huwag, Qingshen. Nanay, bakit mo ako hinahatak? Huwag, Qingshen. Mama, bakit mo ako hinahatak? Mga ginoo, ang anak ko ay hindi nakilala ang kabutihan. Pakiusap, pakawalan niyo siya. Ay, Mama, bakit ka pa nagsusumamo sa kanila? Tumayo ka na. Qingzu, tulungan mo naman ang nanay. Dahil sa inyo bilang mag-asawa. Dahil siya ang ama ni Xiaobao. Tulungan mo siya, please. Hindi ko kayang tulungan, Hu Qingzu. Wala ako sa bahay. Ganyan ka lang, binubuli mo ang nanay ko. Huwag ka nang magsalita pa. Huwag na. Qingzu. Nanay, pakiusap, huwag na. Anak, alam mo ba na? Sino-sino ang mga taong nilalapitan mo? Nanay, anong ginagawa mo sa gitna ng araw? Bakit ka nagiging kakaiba? Huwag niyong pansinin siya, mga kapatid. Diretso na tayong pumasok at magbuhat. Sino ang may lakas na gumalaw? Qingshen. Hindi mo pwedeng gawin yan. Naghihiwalay ka na. Ang kabuhayan ng buong pamilya natin. Bakit ang dami mong sinasabi? Mga babae. Ngayong gabi, aalagaan kita ng mabuti. Papaliguan kita. Anong nangyari sa kuya? Sino ang nagpapaputok ng baril? Hey. Sino ang pumutok ng baril? Walang bakas ng baril. Walang bakas ang bala. Ang teknik sa pader na ito ay Ginoong Bao. Bumalik na si Ginoong Bao. Nalaman ko na yung baril. Galing kay Ginoong Bao. Mahal. Nandito ka na sa wakas. Mama, nahuli ako. Magandang araw, mahal. Sino ka? Eng Bao. Tian. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw nga talaga. 10 taon na. Medyo tumanda ka na. Bao Zong. Ganun ka pa rin ka, Peter. Tinawag ka ng Shen Beihao na maliit na prinsesa. Boss Bao. Nagkamali ba siya? Talaga bang si Boss Bao siya? Ikinagagalak kong makipagkita, Boss Bao. Ikinagagalak kong makipagkita, Boss Bao. Pasensya na, hindi ko napansin. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Walang anuman. Boss Bao, ang pangalawang kahon ay nairatid na. Dalhin na dito.
Ito ang tigre na simbolo. Ang may hawak ng tigre na simbolo ay may kapangyarihan. Akala ko ang tigre na simbolo ay tunay na umiiral, maganda. Ito ang makakapag-utos sa mga sundalo sa buong mundo. Isa sa mga sundalo sa buong mundo. Magandang araw, Ginoong Bao. Mabuhay si Ginoong Bao. Mabuhay. Mabuhay ng mabuhay. Isang sirang kahoy, akala mo'y kayamanan. Hindi ko pa nakikita ng ganitong basura na kayamanan. Kanina, sino ang nagmamalupit sa labas? Sino ang may ganang hindi igalang ang aking ina? Hindi ko ito palalampasin. Mga sundalo, makinig kayo. Ipakita ang tigre na simbolo. Nasa mundo na ang Tiger Talisman. Mga kapatid, may utos ang Tiger Talisman. Agad na pumunta sa Lee Family Village. Kahit anong bundok, ilog, o dagat, hanggang sa mga hangganan ng bansa na hindi susunod. Lahat ng sundalo, makinig. Oo, agad silang ayusin. Oo. Aba, grabe. Ang pinakabagong grupo ng mga sundalo ay dumating na. Kapag lumabas ang tigre na simbolo, lahat ay magiging sundalo. Ito ay simula pa lamang. Ginoo, nawala na ang lahat ng hadlang. Bata, patawarin mo na si Papa. Papa, nagkamali ako. Matapang. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na tawagin akong Ginoo? Nagkamali ang bata, talagang nagkamali ako. Pakiusap, malaki ang iyong pasensya. Patawarin mo ako. Sino mang gagalaw sa nanay ko, walang makakatakas. Xiaobao, hindi, ako. Alam kong nagkamali ako. Pasensya na sa'yo. Patawarin mo na ang anak ko. Maaari bang maayos ang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi ng tawad? Kayo, pamilya Lee, walang halaga ang mamatay. Huwag. Pakiusap. Huwag. Alam ko na ang aking pagkakamali. Huwag. Bao Zong, tulungan mo akong magsalita. Little Bao. Tama nga na may pagkakamali ang pamilya Lee. Pero hindi naman ito sapat na dahilan para mamatay sila. Kaya't dapat silang parusahan ng naaayon sa batas. Ilagay sila sa bilangguan. Dalhin sila sa sentral na bilangguan. Salamat sa pagligtas sa akin. Sisikapin kong magbago. Magsisimula akong muli. Salamat sa iyo, mahal na Ginoo. Sakit. Hindi ko kaya. Sabi mo, Ginoong Bao. Ngunit, tinatawag na 18 antas ng impyerno. Pangunahing bilangguan. Oo nga, anong nangyari? Pangunahing bilangguan. Sinasabing doon ay ang pinakadilim na lugar sa mundo. Napakahirap ng mga kondisyon. Kapag pumasok ka, siyang na pagkakataon sa isang buhay. Naghihirap na hindi makaligtas. Sila'y nararapat sa kanilang kaparusahan. Mahal. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mama, ngayon ay ang iyong kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Salamat, aking mahal. Ginoo. Handa na ang salo-salo na inihanda ni Boss Bao para sa iyo. Pumunta ka na kasama ko. Sige, samahan mo ako. Maghanda na tayo. Mama, umalis ka na agad. Maghihintay ako sa iyo. Mama, simula ngayon. Magiging ikaw na ang mundo, pinakamasayang tao. Hindi kailangang magdusa. Hindi kailangang tumingin sa iba, para mabuhay. Puso ng Crimson Flame. Ito ang pinakahusay na ruby. Walang katulad sa buong mundo. Isang bihirang yaman. Tuwing may lumalabas, tiyak na magdudulot ito ng dugo at sigalot, at maraming tao ang mababaliw. Balita, puso ng pulang apoy. Binili ng misteryosong tao. Hindi ko inasahan na ang misteryosong mayaman. Si Bao pala ito ah. Nanay, ito ang regalo ko sa iyo, para sa iyong kaarawan. Salamat, Xiaobao. Inay, ito ang regalo ko sa iyo, para sa iyong kaarawan. Salamat, Xiaobao. Mahal ka ng mama magpakailanman. Ito ay mga natatanging kayamanan sa mundo. Talagang may lakas ng loob si Bao. Kahit anong regalo, ay nagkakahalaga ng milyong-milyon. Mama, poprotektahan kita. Hindi na kita papayag ang magdusa. Ako, ang Baron ng Hilaga, ay kusang loob na susunod kay Ginoong Bao, upang pangalagaan ang kaligtasan ng ginang. Ching Tian, sapat na ang iyong mga salita. Maglilingkod hanggang sa aking huling hininga. Handa akong sumunod kay Ginoong Bao, upang pangalagaan ang kaligtasan ni Ginang Ho. Walang pagsisisi. Xiaomeng, bumangon ka na. Ako'y voluntaryong susunod kay Bao Zong. Protektahan ang kaligtasan ng Ginang. Bao Zong. Ganon din ako. Bumangon na kayong lahat. Ang inyong mga sakripisyo ngayon, nakita ko lahat, si Abao. Anong gusto ninyo? Kahit pera o posisyon, sabihin lang. Ang lingkod ay handang sumunod sa inyo. Walang reklamo, kahit ano paman. Ganon din ang lingkod. Si Bao, ganon din. Ayos, parang mga tanga ang mga tao na ito. Ayaw pa rin sa pera, isasama sila ni Xiaomeng sa grupo. Ihahati ang pandaigdigang yaman. May dagdag na gantimpala sa Jubao. 8 mahalagang kayamanan. Ibigay sa Jubao Group. 10% ng bahagi.
Oo, salamat sa biyaya ni Zaibaw. Xiaobao, tumingin ka na lang, dahil ako ay tiyahin mo. Tama, 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 sa wakas, marami rin kaming naitulong. Gusto nyo rin ng gantimpala? Oo, 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 tama, 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 hindi kami setin. Ayos. Halos nakaligtaan kayo. Si Xiaomeng, mayroon bang negosyo sa ibang bansa ang grupo natin? Nakulang sa tao, na may kita, na halos 20,000. Grabe. May kita talagang 20,000. Tama nga, kayo dalawa, kabuang, 400. Kailangan ng hindi bababa sa 5 milyon sa isang taon. Ay nako, hahaha, yaman na, yaman na, yaman na. Salamat, Boss Zai. Kami ay kusang loob na maglingkod. Oo, 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 kahit gan pa kahirap o kahaba, handa kaming gawin. Sige, Xiaomeng, gumawa ka ng kontrata sa lugar. Ipadala agad sa tiya at tiyo. Sige. Ay, Zaibaw, Zaibaw, salamat, Xiaobao. Talaga namang matindi ka, Baogong. Ano ang pakialam ko sa mga tanga nila? Hindi ko naman sinabi. 200,000 Dragon Country Coins. Ha 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 ha. Asawa, ang hirap-hirap nito. 2,000 piso lang ang kita sa isang buwan. Sumpa, si Xiaobao. Naglakas loob siyang lokohin tayo. Kailangan siyang patayin bukas. Gawin natin ito ng maayos. Gawin. Dumating na ang Pangulo ng Dragon Institute. Dumating na ang higanteng real estate. Dumating na ang Greenland Group. Dato sa panitikan na si Professor Zeng ay dumating. Liu Wanshan mula sa Longke Institute, sumalubong kay Baozong. Wang Jiangxi mula sa Greenland Group, sumalubong kay Baozong. Zhao Zhengroy, gobernador ng Baikeng, sumalubong kay Baozong. Shaolin Tian mula sa Western Region Xiao Family. Tingnan si Ginoong Bao, maligayang kaarawan kay Ginang. Oh! Naway magtaglay ng kalusugan at mahabang buhay. Maligayang pagdating sa kaarawan ng aking ina. Handog na salo-salo, mga Ginoo at Ginang, umupo kayo. Salamat kay Ginoong Bao, salamat kay Ginang. Oh, narito na ang kahon. Nandito na ang huling kahon ng kayamanan. Ang unang 2 kahon ay kumakatawan sa yaman at kapangyarihan na pinakamataas. Ang kahong ito, tiyak na hindi rin basta-basta. Susunod, sa tingin ko, ay mga mabibigat na armas. Kahon ng kayamanan, mga Ginoo, pakiusap tingnan. Sumpa ng katapatan. Pamilya Leon ng Timog, Pamilya Wang ng Silangan, Pamilya Zhou ng Hilaga, Pamilya Xiao ng Kanluran, Pamilya Lin, Pamilya Fan, Pamilya Yuan, Pamilya Sima, Pamilya Zong, Pamilya Duan mo. Handang mamatay ng walang pagtanggi. Tumayo na kayong lahat. Akala ko ay ang 10 malaking angkan. Sa kabilang banda, dapat may bahagi ako sa Lu family. Sana ay ganito. Isa, pagdiriwang na puno ng mga magigiting na tao. Sa pagbabalik ni Baozong, ang langit na ito ay talagang magbabago na. Dumarating ang bagyo. Ang mundo ay umaawit. Ngayon, ang lahat ng bansa ay nagtipon. Lahat ng mga marunong ay narito upang makita ang sinasabing isang sulyap ng misteryosong mayaman. Humiling ng pakikipagkita sa pinuno ng bansa. Binabati ang matanda ng maligayang kaarawan. Sana'y kasaganaan tulad ng silangang dagat at haba ng buhay tulad ng timog bundok. Ang guro ng Chu ay may dalang puso ng dragon. Humihiling na makipagkita kay Bao. Nais ng kanlurang bansa na maghandog ng pambansang regalo. Korona ng tadhana. Ginoo, pinuno ng bansa ng Ning, mayaman ng bansa ng Kixi, bansa ng Song, nais makipagkita ang bansa ng Guang. Hindi makikita, isang maliit na banyagang bansa, hindi karapat-dapat na makita ako. Ito ay Panginoon, nandito lahat, mga nangungunang bansa, huwag silang makita, huwag silang galitin. Takot ako na ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Gandang ni Boss Bao, ang pakiramdam na nakasandal sa malaking puno ay ang ganda. Ngayon sa aking ina, kaarawan, ako si Abaw, opisyal na bumalik. Malugod na tinanggap si Boss Bao pabalik, malugod na tinatanggap ang pagbabalik ni Baozong. Mama, simula ngayon, aalagaan kita ng mabuti, para lagi kang masaya. Naniniwala si Mama sa iyo.